Ayan na. Tingnan mo naman ang sabi ni Dingdong. Nagsama-sama ang ilang bituin para mabuo ang aktor. Ay nako. Grupong tutol sa pagpasa ng anti-terror bill at ABS-CBN na shutdown at iba pang issue. Ito ha, may papanood ako sa inyo. Sabihin nyo ang reaction nyo ha. Kayo na magsalita. Kasi ako nung pinanonood ko to, isa lang ang masasabi ko. Pero kayo muna ang manood ha. Para tayo, sama-sama tayong magmanood ha. O pasok ka na Dingdong. Nagpapakit ka pa? Excuse me, akala mo naman, gwapo ka sa akin. Lamang ka lang ng ilang paligo. Lamang lang ng tangos yung ilong mo. Lamang lang yung ganda ng bibig mo. Lamang lang yung ganda ng mata mo. Lamang lang din yung kinis ng kutis mo. Lamang ka talaga. Wala akong kinalamang. Ano ba yan? Okay, play. Siguro yung nasa laman lang ng bunbunan mo. Baka pwede. O, play natin ha. Pakinggan ninyo ha. Pakinggan. Uy, alayo pa sa kota. Play. Sa mga pelikula, inaapi at binubugbog ang bida ng mga kontrabidang malupit at mapangapi. Haharapin ng bida ang maraming pagsubok hanggang unti-unti siyang huhubogin ito. Tungkol daw sa pelikula. Makakahanap siya ng mga tungkol daw sa pelikula. Yan ha, tingnan nyo. Pakinggan nyo na maigi. Pakinggan ninyo. Kakampi para humarap at singilin ang puwersa ng kaliliman. Ay, grabe. Salamat naman sa pa-orange na 20 British pounds. Thank you very much ha. Herliza Majadukon. Thank you. Supporter from United Kingdom of Arab. Ay, mali. United Kingdom lang. Sa UK po. Pasok. Pasok, Papa Dingdong. Papa Dingdong. Pasok. Nasa harap ng malalaking pagsubok ang mamamayang Pilipino. Ang tunay na bida sa anumang kwento ng kasaysayan. Bunga ng pandemya, umabot na sa 7.3 milyong Pilipino ang walang hanap buhay noong Abril ayon sa PSA. Kasalanan ni Pangulong Duterte, kasalanan niya. Bihira ka. Kasalanan nino. Tinatayang aabot pa ito sa 10 million ayon mismo sa kay Labor Secretary Silvestre Bello. Ang ibig sabihin nito ay higit pang paghihirap para sa ordinaryong mamamayan. Okay. So, dagdag na sandali, yung COVID. Kanina, yung mga kontrabida. Sige, lipat siya sa COVID. Tingnan natin. Structure ng kanyang script. Yung bida, ay may kontrabida, nabubugbog daw. Tapos ngayon, may COVID daw. Okay, pasok. Agok ang kawalan ng komprehensibong plano at tamang focus ng gobyerno na kontrolin ang paglalaganap ng COVID-19. Paano daw ikokontrolin? Paano? Hindi daw ba ginagawa ng gobyerno? Ano pinagsasabi mo dyan, Dingdong? Ang dami-daming programa ng ating gobyerno. Bakit hindi nakokontrol ng COVID? Tanungin kita, Kuya, bakit? Dahil sa mga tulongges na mga kakilala mo na nagrarally pa rin hanggang ngayon. Anak naman ng wedding, Sir Dingdong naman. Sa halip, ang kontrol na itinuon sa mga manlilikha sa mga tagapagkwento. Kontrol daw. O sige, hindi daw kinontrol ng gobyerno ang COVID. Aba? Kakaibang gobyerno ang gusto nito? Gobyerno ng parang Avengers? Kayang kontrolin ng mga sakit? Gaganunin. Stop it! Stop! Parang ganon. Patitigilan ng mga sakit, patitigilan ng COVID. Hoy, hindi ho nasa gobyerno si Kibuloy. Si Kibuloy lang ho kaya mag-stop niyan. Tigil-tigilan mo kami, Dingdong Dantes. Paano mo kokontrolin ng sakit? Kahit nga ibang bansang mayayaman, hindi nakokontrol. Tayo makokontrol natin? Ang titigas nga ng ulo ng mga Pilipino. Paano natin kokontrolin? Ginagawa naman ng gobyerno lahat ng sinasabi. Social distancing. Yung mga jeep, ang kukulit ninyo. Pinagpipilitan nyo yung jeep. Alam na ngang kita mo kanina yung jeep. Hindi nyo nakita sa report. Nilagyan nila ng plastic. Ano nangyari? Isang sakay lang, sira. Bakit? Kasi nga, they're not made for that. Hindi inaayos. Tapos, pag hindi sila pinayagan, sasabihin, pro-poor na naman. Anti-poor na naman ng gobyerno pag hindi sila pinayagan. Pero pag pinayagan mo naman sila, tinayaan mo matanggal yung mga plastic, hindi kinokontrol ng COVID. Hindi na naman pinababayaan ng... paano kung nagkahawaan doon?
O, di ba? Yun yang sa Mandaluyong noon. Tandaan nyo, ni-report ko. Hindi ko ni-report. Basta pinost ko. Ang dami-daming mga tricycle driver na meron. O, ngayon, makikita mo sa TV, sa TV. Sa news. Sa GMA. May mga tricycle na pinayagan na. Anong ginawa nila? Nag-aangkas pa rin. Dalawa pa rin yung nasa loob. Nilulusot pa rin nila. Bakit? Kasi ang titigas ng ulo ng mga Pilipino. Tapos sasabihin mong hindi kinokontrol ng gobyerno? Anak ka ng dingdong? Nakita natin ang mabilis na pagpasa ng anti-terror bill na ngayon ay malapit nang mag-lapse sa kamay ng ating presidente. Sandali, in-speech niya pala to bago pa pinirma ni Pangulong Duterte. Pero pinapakita ko lang kung ano yung sinasabi niya dito sa aktor, yung kanilang tinatayong party list. Ipinisara ng NTC base sa questionabling opinion ng Solicitor General ng ABS-CBN sa paraan na kaduda. Kesa daw sa hindi kinokontrol yung COVID, ang ginawa naman daw binadali yung ATB, yung Anti-Terrorism Bill, at saka pinasasara yung ABS-CBN. Okay, anong connect? At habang mabagal at magulo ang proseso ng pandemya, apektado na... Mabagal at magulo. Hoy, excuse me, detalyado nga. Bawat issue na kinakasangkutan o kinakasabitan ng ABS-CBN, tinatalakay unti-unti. Yung sa tax, hindi nagkasya sa isang araw, 2 araw. Yung nila sa Amkara, isang araw din tinakil. Anong sinasabi mong magulo? Lahat. Excuse me for your information, baka akala mo yung 4 lang nandoon. Marami pang ibang ayaw nilang sumali sa usapan. Bakit? Alam nilang booking ang ABS-CBN. Sasabihin mo magulo? Kung gusto mo, pumunta ka pa doon. Makigulo ka din kung gusto mo. Pagsara ng operation ng isa sa pinakamalaking media outlet, ang 11,000 na manggagawa at empleyado nito. Hello sir, I'm Madam Maui Vega. Madam Maui, ang bakla na mga bakla. Hello Maui Vega, miss ko na kayo. Miss na ikaw, ha? Kamusta ka na, Maui Vega? Uy, paano rin yun? Yung vlogger din yan, ha? Magaling din na vlogger yan si Maui Vega. Meron din YouTube yan. Ang tali-talino niya. Nag-online class yan, ha? Ang galing-galing yan. Nako, gustong-gusto kaya si Maui Vega. Nako po. Ganda-gandang babae pa niyan, ha? At saka hindi yan yung maarting klaseng bakla. Yan o yung baklang alam lumugar. Hindi yung baklang ipagpipilitan na makikipagpatayan sa Soji. At pag hindi mo inaproban, pe-personaling ka. Hindi yan ganyan si Maui Vega. Si Maui Vega ay malawak ang pag-iisip. Diba Maui? Okay, play na, Ding Dong. Porque si Ding Dong lang ang piniplay ko, ikaw Maui, present ka talaga kaagad, ha? Nito namang katapusan ng Hunyo, ipinakda ng Film Development Council of the Philippines ang protocol na nagpapalawak sa kanyang saklaw at nang walang konsiderasyon sa na pagkaisahang guidelines ng Interguild Alliance na siyang tunay na kinatawan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula. Bakit ganun na lamang ang naging kalakaran? Ano ang mga ito? Kailangan para maging seryoso, bakit na lang ganun kang kalakaran sa Pilipinas? Dapat ayusin ang mga kaliwa at makakanan. Ang nagugutom na mga kababayan natin. Politikong-politiko ka na, Brad. Okay ka na, Brad. Pwede na. Trapong-trapo na datingan mo. Sana nag-ayos ka lang ng suot. Ito ba ay sintomas ng mas malaking sakit na kasabay ng COVID-19? Hindi maiwasang isipin na ang lahat ng mga nangyayari ay may layunin. Ang lahat ng mga utos na ito ay may layunin kontrolin ang daloy at esensya ng pagkwento. Ang mapigil. Halatang halata. Ako, isa lang masasabi ko. Yung sumulat nito, mga kaliwang grupo. Yung mga lingwahe na ginagamit nila, obvious obvious. Hindi ganyan ba magsalita ang tao? Ganyan ba? Ganyan ka ba talaga magsalita? Excuse me, I know you. I know you. Alam ko kung saan ka tumatambay noon. Hindi ka naman ganyan magsalita, kuya. Magpakatotoo ka. Ang paghahayag ng mga tunay na kwento ng bayan. Ang lahat ng ito ay lumilikha ng kultura ng takot. Bawat isa... Para seryoso natin yan. Oy, grabe naman si Romana
query ta sa $10. Sa mga kautosang ito ay pumipigil sa malayang paglikha. Kasama ng mga mamamayan ngayon ang bagong tatag na samahan ng mga artista sa telebisyon at pelikula, ang aktor, AKTOR, League of Filipino Actors. Nako, yung mga liglig na yan, di ba? Alam ko na yung mga liglig na yan. Parang yung isang league din na nagdadala ng mga kabataan sa bundok. Alam niyo yung league na yon? Nako, obvious na obvious kayo dyan na mali ang ginamit ninyong league na yan. Lig siksik. At nako, mga obvious yan. Obvious. Sa paghaharap sa mga pagsubok na ito, binuo ang aktor noong May 30, 2020 upang lumikha ng komunidad ng mga artistang may konsensyang ipagtanggol ang aming likas na hangarin na lumikha ng mga bagong kwentong makakatulong sa likas na hangarin para lumikha ng mga kwentong mga... Oy, tol, wag ganyan. Hindi ka naman ganyan magsalita. Pwede ba? Oo. Panoorin niyo ibang interview nito. Hindi naman ganyan magsalita yan eh. Mas maunlad na bansa. Mahabang panahon nang walang organisadong tining ang mga aktor sa mga isyong. Hoy, anong mahabang panahon na? Baka nakakalimutan mo may Actors Guild na na grupo. Wag kang Ayun, talagang art is art. Yun ang pinaglalaban nila. Kayo, iba pinaglalaban ninyo. Obvious na obvious. Kasalukuyan. Tingnan mo, tumatawa pa ang loka. Ano nakakatawa doon? Ulitin nga natin. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo, ano nakakatawa doon? Sige nga, feeling ko natatawa siya sa sinasabi niya eh. Hindi niya masakyan. Ang mga aktor sa mga isyong pangkasalukuyan. Matagal nang andali Ay, anyari, nawala. Ayan. Kasi pindot ka ng pindot. Yan. Na mga manika at tau-tauhan piling ang mga aktor sa mga isyong pangkasalukuyan. Tawa. Matagal na madalas itinuturing na lamang ang karamihan ng mga aktor na mga manika at tau-tauhan sa napanglibang at nagdudulot ng saya. Dala natin siguro to ng maling pag-unawa sa totoong kalagayan ng mga aktor sa kabuuan. Tapusin na natin ang ganong pananaw. Tumitindig ang aktor ngayon bilang responsable at mahalagang bahagi ng lipunan at kinatawan ng industriya. Ipinapahayag namin ang mariing pagtutol sa anumang batas at kautusan na sumasagasa sa aming malayang paglikha. Tinatanggihan namin ang anumang paghihimasok sa mga proseso ng industriyang walang tunay na konsultasyon sa mga manggagawa nito. Mali. Inigiit namin na dapat bukas at malaya ang anumang daluyan ng impormasyon at likhang sining para sa Zhang Fei, salamat sa 1,220. Nananalig kami sa kakayahan ng manlilikhang Pilipino na baguhin ang takbo ng kwento. Iparating sa mga ikinauukulan ang pinakanapapanahong sentimientong Pilipino na siyang dapat bigyang pangunahing pansin. Sige lang. At ibalik ang kapangyarihan sa tunay na bida ng basa. Ang mamamayan. Basa. Aktor, League of Filipino Actors, July 1, 2020. Basa. So, doon po nagwawakas ang... para mga uto-uto, palakpak naman sila. So, ngayon, mga uto-uto, sip-sip. Halik sa puwet. Ako sa pagkakataong makilahok sa usapan at asahan na simula pa lang ito sa pakikipag-ugnay ng aktor sa mga usaping pang-industriya at panglipunan. Palakpakan. Sige, halik sa puwet. Ito lang masasabi ko Ito lang. Ding Dong Dantes. Gwapo mo, ha? Ang landi mo. Ding Dong Dantes, ito lang masasabi ko sa'yo Obvious na obvious. Obvious na obvious na it's either tatakbong party list yung grupo mo or ikaw kakandidato ka. Alam mo kung bakit? Kasi nagkaroon ka na ng image. Nag-project ka na ng image nung una kang nagsalita. Ang image mo kailangan ng konsultasyon sa aming mga aktor.
sa aming mga celebrities. Yan na yung yung call. Yan na yung parang pag sinasabi nila pag kumakandidato, kailangan may panghahawakan ka. Parang halimbawa, yung ginamit ni Joel Villanueva noon. TESDA, ganito. TESDA man, ganyan. Tapos si Maroas, palengke, ganyan. Yan yung style ng mga kandidato. Meron silang pinanghahawakan na matatandaan sila ng mga tao. Ngayon, ito si Dingdong Dantes, halatang meron na siyang gustong hawakan. Yan yung aktor o yung mga para sa mga industriya nilang mga artista. Obvious na obvious. Kaya halatang halata, tatakbo tong party list. Patakbo to, sabi ko siya, ipapuputol ko ang mahaba kong kuko. Pag tumakbo to, At pag tumakbo to, lalabanan ko ito. Promise ko sa inyo, lalabanan ko ito. Hindi sa pagkakandidato hindi nga ako kandidato Lalabanan ko ito sa pakikipagtalaktakan. Dito sa social media, diyan ko siya lalabanan, ha? Hindi ko siya lalabanan sa pagkakandidato dahil wala akong planong kumandidato. Na? Sa totoo lang ito naiinis ako halatang halata ginagamit yung issue kasi kailangan gumamit ka ng issue para mag-ingay ka Obvious siguro iniisip niyan 2020 kung kumandidato yung iba. Sabi ko sa inyo, ipapaputol ko tong mahaba kung pagka hindi kumandidato yan. Pusta ko sa inyo, kakandidato yan. 100% over. Promise. Trapong-tapo na yung datingan niya, yung mga lengguwahe niya, parang si Ontiveros. Alam niyo ba si Ontiveros, di naman ganyan magsalita yan? Obvious na obvious slogan. Hindi din slogan ang tawag doon Merong nakalimutan ko na yung term sa mga politiko Kasi si Rico Blanco po sumulat noon, nalik na po. Hindi mo. Sure. Alam mo, dapat, ako pagdating sa reservist, dapat tanggalin ho yan nasa reservist. Bakit? Unang-una nga di ba ang utos sa mga kasundaluhan, sa mga pulis, obey before you complain. Sundalo siya Reservist, ibig sabihin, sundalo ka. Anti-terrorist bill, ang pagpapatupad niya mga sundalo. Tapos ikaw ang kumukontra? Obey before you or else leave the institution. Nilalabanan mo 'yung sarili mong institusyon. Mahiya ka naman. Kung meron ka man yan, mag-resign ka. Kung may delikadesa ka, mag-resign ka. Hubarin mo 'yung pagiging reservist mo. Mahiya ka naman. Yun, plataforma. Correct, that's the term. Ang galing-galing talaga ng mga nanonood dito. Kaya love na love ko kayo. Kaya lang sa kanya, plataforma. Ang galing nyo talaga, iba kayo. Yan di ba halatang halata. Sabi ko sa inyo, pusta ko sa inyo, kakandidato yan. Ipapuputol ko talaga itong mahaba kong kuko. Kayo talaga